gabi natong tanan. O karon nagpadayon ta sa biblical prosperity, ika-75 nato nga pagtuon sa biblical prosperity. And I would like you to stand with me, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us another opportunity to hear a message from the Bible regarding biblical prosperity. Lord, we need to learn how to believe and follow you all the way. Kay musingit yun ni ang among pagkatawhanon, musingit yun ni Lord ang among pagkamadudahon o pagkatalawan nga mahadlok mi Lord sa imong giya, which is nakita namo bisan pa sa Old Testament kung unsa ka mo guide sa imong mga katawhan, makalilisa ang Gyud Lord ang mga dalan nga imong ipasubay because it requires faith all the time to follow you. So please Lord, allow us, O God, to increase our faith as we follow you, O Lord, so that we can follow the footsteps that you prepared for us to walk through. And I pray that tonight, may you use me, empower me once again to deliver your message, O Lord, regarding biblical prosperity. And please guide each and every one tonight, Lord, to learn some principles, to be able to apply it in their lives, Lord God, tonight. This is for your glory, we pray in Jesus' name. Remain standing, please. The title of this message is Prosperity Promised by God. Prosperity promised by God. The world is promising an opportunity para madato ka, but it will take you away from the service of the Lord. Pero ang kanang gi-promise sa Ginoo nga prosperity, it will bring you closer. It will help you to keep your commitment, no? Ang imong pagpangalagad sa Ginoo makip nimo. I would like you to open your Bible to Haggai chapter 2 verse 19. Haggai 2:19 together. Go. Is the seed yet in the barn? Yea, as yet the vine and the fig tree and the pomegranate and the olive tree hath not brought forth. From this day will I bless you. So ang pangutana ani nga verse, ningon ba ang Bible nga panalanginan ka tungod kay wala na mo nga? Mao ni ato sabton mga kaigsunan. Nganong panalanginan man sa Ginoo? Gisgutan diri, ang question, is the seed yet in the barn? Yes, nganong naaman na sa barn? Nganong naaman na sa barn? Is the gospel with you? Nganong wala man na spread out? The gospel is the seed that we need to plant into the heart of people. Nganong naara man na sa simbahan? Nganong sa dihang nahuman mong simba, wa man ninyo dad-a dito sa gawas ug inyong ipananom. Mo na ningon diri sa 19, yea, as yet the vine, and the fig tree, and the pomegranate, and the olive tree. Wa gyud na mo nga. So, unsa may kapusilanan aning vine, fig tree, pomegranate, olive tree, kung wa mamunga sa kapusilanan? As well as kita. Now, God tonight is inviting us to be blessed by Him. So, wa may lain mga igsoon, para ta mapanalangin sa Ginoo, dili ta musugot nga magpabilin nga way bunga. Kinahanglan mamunga kita. You may take your seat, please. So, tulo ka butang, karong kagabion mga igsoon, atong isgutan, tulo ka butang. Sabto na to na prosperity promised by God. Asa man ni nato kuhaon, kay gi-promise naman ni, naag yun ni. Kaya Ginoo may nag-promise, naag yun ni siya. But we need to understand, we need to learn how and where. Asa man ni, o unsaon man ni. Number 1, prosperity begins with God's presence. Magsugod ang imong prosperity nga gikan sa Ginoo, mahatag na niya nimo kung naa ka sa presensya sa Dios ug ang Dios naa diha sa imo ang iyang presensya. Alright? And we know na ang Ginoo nagpromise na to, asa man nga portion sa atong kinabuhi nga makuyugan ta sa Ginoo, nga ang Ginoo naa sa atoa mga igsoon. Asa man dapit sa ato nang nakatunan sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. And lo, I am with you always, even
unto the end of the world. Sa diyang nagunsa ta? When we do the Great Commission. And the reason why wala makuyugi sa Ginoo ang mga Kristohanon karong panahon na because we do not care about the Great Commission. We care more sa atong kaugalingon. And that is why ang first part aning higay mga igsoon sa chapter 1, gibadlong sila sa Ginoo ngano man giuna man na ninyo ang inyong kaugalingon, gipasagdan man na ninyo ang templo. Inyong gipasagdan. Nindot na kayo inyong panimalay, nindot na kayo inyong kinabuhi, pero ang tigumanan, ang templo, wala man ninyong giatiman. So wala nagpanalangin ang Ginoo. Unya diri gisgutan mga kaigsunan sa higay atong ablihan sa verse number 3 to verse number 9. 3 to 9. Ingon sa Bible, verse 3, who is left among you that saw this house in her first glory? Kisa may nakakita ninyo sa diha sa una, sa dihang gipanalanginan sa Ginoo ang kaninga balay. Tanawa ha? And how do you see it now? Is it not in your eyes in comparison of it as nothing? Mga igsoon, ang sa una nga naa pa sa iyahang glory ang maong lugar, mga igsoon, nindot na biya kayo, yan ningon na Ginoo, tanawa karon kung unsaon ni nako. Palabuan pa sa Ginoo ang panalangin nga nabubo sa unang panahon. Ingon ana ang buhaton sa Ginoo nato. Iyang panalanginan, pero maulagi magsugod diha sa presensya sa Dios. In verse number 4, yet now be strong, O Zerubbabel, saith the Lord, and be strong, O Joshua, the son of Josedek, the high priest, and be strong, all ye people of the land, saith the Lord, and work, for I am with you, saith the Lord of hosts. So, naadiha ang panalangin sa dihang ningon ng Ginoo, I am with you. In verse number 5, according to the word that I covenanted with you when ye came out of Egypt, so my spirit remaineth among you, fear ye not. Nindot kaayo ang panalangin. So, kung nakaibaw ta o aware ta, nga gikuyugan ta sa Ginoo, ayaw kahadlok. Asa man ta dili angay mahadlok sa pagpangalagan. Dili kay ayaw kahadlok sa panginabuhi, bisag way labot ang Ginoo, o dapat mahadlok ta diha. Nga naman, we are not with the Lord. Bisan pa magampo ka, Lord, kuyugi ko. No, God will not be with you because He promised, I will be with you when you do the Great Commission. So kung nangilabuhi ra kag imuha, way labot ang Ginoo diha, bisan pa gasika ampo mga kaigsunan, dili ta nag-prayer gidungog. Diba? Kung dili ta nagsakto-sakto, dili ta nang pag-ampo sa Kristohanon gidungog. In verse number 6, it goes Bible's verse number 6, for thus saith the Lord of hosts, yet once it is a little while, and I will shake the heavens, and the earth, and the sea, and the dry land. 7, and I will shake all nations, and the desire of all nations shall come, and I will fill this house. I will fill this house. Tanawa, underline nila, I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. Puno na ko ni og himaya. Tanawa ra gud. Kung ato lang lion mga igsoon sa simbahan naman karon. Tanawa ko sa ibuhaton sa Ginoo sa church kumulihok ang mga Kristohanon sa ebanghelyo. And the Lord added to the church daily. That is the glory of God. Nga naay kalag mapuno, maluwas, mapuno diha sa simbahan. Maunay himaya sa Ginoo mga igsoon diri sa kalibutan. Kay maunay magdala og ganti unya ngadto sa langit sa iyang himaya mga igsuon. Laliman ka usa ka kalag maluwas, maghudya ka ang kalangitan. Usa ka kalag mga igsuon. Mas malipay pa ang Ginoo sa usa ka kalag nga makit-an kaysa 99 ka bugtaw nagpundok sa simbahan, nagsigi og gilipay-lipay mga igsuon. Mas malipay ang Ginoo atong usa ka kalag nga naluwas kaysa 99 nag-fellowship. Naminaw ta?
Pero asa man nabisi ang mga Kristohanon? Fellowship. Mas daghan tag time, mas daghan tag money, gigibutang diha, mas daghan tag effort, gigibutang diha, kaysa pagpangabig og kalag, kaysa pag-discipleship. Diha nasipyat ang mga Kristohanon. So ningon na Ginoo, ako mao'y mo puno og glory aning lugara. Verse number 8, the silver is mine and the gold is mine, saith the Lord of hosts. So, tanawa rag ang iyang claim ha. Walay ato. Nya ganahan ka mapanalanginan, ganahan ka makaangkon sa prosperity. Adto ta sa tag-iya. Di ta mo adto sa kanang nangangkon lang. Di ba? Narantay tulo. The silver is mine, the gold is mine, saith the Lord of hosts. Verse 9, the glory of this latter house shall be greater than of the former, saith the Lord of hosts. And in this place will I give peace, saith the Lord of hosts. Palabuan paniya ang before. Wala sultian tamo mga Kristohanon, kung mga lagad lang kita si Ginoo, kung unsay status nato today, ma-excited ta sa next level of the blessing that God will pour out to His work. Ma-excited ta pirmi, mauna ayaw jug sugot. Kung ang kinabuhi nato stagnant kaayo, kanang plateauing ba? Pila na kakatuig anang lugara, and there is no progress. Walay progress ba? Sa imong Kristohanong kinabuhi, pila na kakatuig nga ingon ana ang imong kinabuhi, routine, maura gyapon, unya way progress. Ang progress tan-aw nato sa panalangin igsoon, naa sa tigumanan sa Dios. Di adiri sa simbahan. Kaya di rin nato masiguro that the Lord is with us and we are with the Lord. Kung niglakaw na to, kung unsay tudlo sa Ginoo, dadto na nato mga igsoon, itudlo nato sa atong mga anak, itudlo nato sa mga tao, ang kaluwasan, kay mauna ang gisugo sa Ginoo nato, way lain. Ug anang paagiha, kung unsay sitwasyon sa imong kinabuhi karon, ang sunod pakli sa imong kinabuhi, much greater than before. Promise na. Blessing na nga gi-promise sa Ginoo. Mo na di gyud ta mo adapt anang tubag mga igsoon. Kumusta ka? Maura gihapon. Dili na para ato nga tubag. Kaysa tinuod lang ang tubag nga insakto, the Lord is great. Di ba? I cannot number the blessings that God gave to us. Ang pag-ihap na mo, wa na tan by tan na siya. Dili na one by one. Tons by tons. Ingon ana na ang kinabuhi na to. So therefore, mutuo ta, dapat mga igsoon that prosperity begins with God's presence. So siguruha ang imong devotion, siguruha ang inyong family altar, siguruha ang imong pagsunod sa gitudlo sa Ginoo, kay way kapuslanan ang pagtuon kung way pagtuman. Amen. Na diha makita nimo ang lihok sa Ginoo. Because only those who truly believe makapakita og outer nga result, kana bitong tangible result. Di ba? O magbuhat ng example, Philippian jailer, nituo wala. Nituo, tanawa ha, gipapriso si Apostle Paul o si Silas sa prisuhan, sa prisuhan in the kana bitong ato na lang tangag diretso dungeon, prisuhan sa sud sa prisuhan. Tanawa ra guna asa gipapriso tuwa dito, pero naapay na mga piniriso nga naa sa outer part. O karon sa gibuhat nila, nagbagot-bot, wala. Nanganta, naghimaya sa Ginoo. Sa ato pa, ang paghimaya sa Ginoo, dili magagad sa sitwasyon. Dili kay makahimaya lang tas Ginoo, Lord, salamat kayo. Thank you, Lord. God is great. Ingon na, magkanta ka, mga kaigsunan, yagahuman, kay daghan, magkapanalangin na dawat. Unyag ikay gipriso sa sod, sa prisuhan pa jud, sa prisuhan. Unya, gigapos pa jud ang tiil. Siniguro gyud nga di makagawas. They sing praises to God. Unsa may pasabot ana?
The presence of God is with them. Despite sa ilang location. Kita gool na kayo ta kay ngun ani atong kinabuhi ngano wa day presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi nganong pretty man nimong down na. O tanawa ha. Why makalabaw sa atong situation karon? Why makalabaw sa katong situation na ni Paul and Silas? But they praise God. What happened? The chains was broken. The doors of the prison cell was open, but no one ran away. Ngano man? Because of their songs. Because of their testimony, because of their message. Nga ang tanang mga piniriso dito, wag yun ang hawak. Mauto ang Philippian jailer, mga kaigsunan, na amaze siya. He was about to take his life, pero ngayon si Apostle Paul, nisinggit siya, ayaw. Kay naarami diri. Ha? Ayaw pasakiti ang imong kaugalingon. Tanawa ha, unsay gibuhat sa Philippian jailer. Because of that testimony, because of the presence of God, sa kinabuhi nila ni Apostle Paul ug ni Silas, nga gipapriso mga igsoon sa kanang tigbantay sa prisuhan, gikuha niya pagawas. Tanawa ra, unsay ang pangutana? What must I do to be saved? Gitug-ana ni Apostle Paul mga igsoon, tanawa unsay panalangin? Wala lang kay gipagawas niya sa prisuhan, giadto pa gyud sa ilang balay. Kay nakadungog siya, and thine house. Amen. Maluwas, and thine house. Mo ba adto ta sa balay, gipakaon mga igsoon, gipaligo, gipakaon. Tanawa panalangin, pag naa ang presensya sa Ginoo, maghimaya ang Kristohanon bisag unsa pa status sa kinabuhi, ug ang Ginoo mo pakita sa milagro, sa power sa Ginoo, pinaagi sa imong kinabuhi mga kaigsunan. So, ang katong situation nila nga very hard, very difficult, na convert into a pulpit. Panalangin. Mo na nindot kay sanan ang kinabuhi. Presence of God. Naa diha magsugod ang panalangin. Number 2, prosperity requires holiness. Usahay, tistingat na sa Ginoo, sa diyang makaangkon na taog prosperity, murag mugimaw ang sungay. Mausab dayon ang atong timplada sa kinabuhi. Mo-question na dayon ta sa mga offerings. Inig makahatag tagdako, mura na dayon tag manghinawak mga igsoon o mutanaw sa atong mga kauban sa church, luoyan ninyo. Luoyan ninyo. Ayaw kausap. Because prosperity, nga gipromise sa Ginoo, requires holiness. Defiled offerings hinder God's favor. Inumdumi, kanang kwarta nga makuptan nato mga kaigsunan, dili intaw na maugyo tinuod nga panalangin. But the favor that God will give to you when you do whatever sa imong family, sa church, sa pagpangalagan, there will be favors. Naa diha makita na to ang panalangin. Mahinder man na. Ngano man, kay dili man tinuod na ang imong paghatag sa Ginoo. Nausab naman ka. Wa naman ka nagpaubos. Verse 13 to verse number 15. 13 to 15. Unsay giingon sa Bible sa verse 13, then said Haggai, if one that is unclean by a dead body touch any of this, shall it be unclean? And the priest answered and said, it shall be unclean. Agoy to ara. Ang priest na gyud nitubag sa ato pa kung gunita ni siya og unclean, madamay. Madamay. Alright. So, to ara. 14. Mo ni nakanindot aning mga iyas Ginoo ba kay mugamit usa og kana mga situation ba o question na di ara ang tinguha ni Haggai nga gipasulti sa Ginoo ngadto nila. Verse 14, then answered Haggai and said, so is this people, and so is this nation before me, saith the Lord, and so is every work of their hands, and that which they offer there is unclean. Ang ilang gi-offer sa Ginoo, unclean na. Ngano man, unclean ang ilang kasing-kasing kinabuhi, ilang kamot, unclean.
Unang, bisag unsa pa i-offer na to sa Ginoo, nangalagad ta, naghatag ta sa panahon, naghatag ta sa ato ang resources, pero ang atong kasing-kasing unclean, dili believer. We question God, we doubt God, we disobey God. Unya, show off lang, nga mga taghatag kita, it's just to show off. Para sa mga tao, mga mata sa mga tao. Well, it is God that will judge, not people. Kay bisag unsaon pagka-judge sa mga tao, ang Ginoo gihapon mo'y final say. Mga igsoon. Muna tanan nga mga pagdaot sa kinabuhi nila ni Apostle Paul, laliman ka unsay sa? Nag-cast out og demonyo. Sa sinugdanan nga kuyog-kuyog ang damsel, ang mga master, wa na gyud lipay kayo, pag kita na po. Pero sa dihan, gi-cast out na, wala kaanto si Apostle Paul, mga igsoon, giatubag ang damsel, giingnan ng damsel, yawa! Demonyo! Dili ang damsel iyang giingnan, ang evil spirit. Iyang gihingin lang, ni Hawa, naulian ang bata, lagot ang master. O sila gibuhat. Giadto na nila sa magistrate. Diha pa nila gisumbong nga kani, naghatag ni kagubot sa atong lugar nga mga Romano. Di lagot kaayo ang gobyerno. Gipreso og kalit. Ngawa na siya interviewhan nga Romano sad siya. At na pagka kuan nga pasibata ni si Apostol Paul, no. Inyo ming gitaral diri publicly o nya inyo ming pasibaton privately. Di pwede na, di pwede. Dapat publicly kuha ami diri. Isip usa ka Romano nga inyong gipreso, wala kuyawan na sila. Romano man di ini. Ang tanawa ha? Holiness. Humility. Wa gyud mga kaigsunan si Apostle Paul nagpasigarbo sa iyang kinabuhi, and that is why the Lord was able to use him and empower him. Unya nahimo siyang blessing sa pamilya sa jailer. Imagine na nimo. Unya pagkauman, asa sila ni uli, asa sila ni adto dayon? Ilahan ni Lydia. Blessing kaayo ning si Lydia is the first convert sa mission sa Europe. Lalimad ka na, first convert. Usa ka babay nga mainampuon. Usa ka babay nga humble. Usa ka babay nga angayan panalanginan. So kung ingon ana pananta mga igsoon, kita po'y mag-enjoy sa panalangin karon sa atog panahon. Nga sa diha panalanginan ka sa Ginoo, iisa ka sa Ginoo ang imong ekonomiya, ang imong pagkatao magpaubos ra gihapon mga igsoon. Ug ang Ginoo mo padayon og panalangin nimo. Mo ni nakanindot mga igsoon, no? Mo ni diri nga dili pwede nga mag-offer ta nga ang atong kamot hugaw. Kay ang atong offering unclean gihapon. In verse number 15, ingon sa Bible, and now, I pray you, underline the word consider. Consider from this day and upward, from before a stone was laid upon a stone in the temple of the Lord. Consider your pride, tagtanga na. Consider your uncleanness, dapat malimpyo na before mo mag-file og bato sa templo. Before sa construction, before mo build sa temple, mo nagingon diha, before a stone was laid upon a stone in the temple of the Lord. That is literal construction. Ningon na Ginoo, susiha usana inyohang kinabuhi kay basig mo gunit mo ba o kanang halublak ibutan nimo diha, unclean. Di ba? Ni offer karon og kahoy, unya pagkahuman imong kinabuhi unclean. Di mahimaya ang Ginoo mga kaigsunan. Di ba? And that is why there is no result, walay balik nga panalangin sa imuha nga naghatag because unclean. Sayang kaayo. So again, if you want to prosper with God's promise na prosperity, it requires holiness,
humility gyud mga igsoon, paubos gyud. No, ang pagkabalaan kaning mutuman lang gyud tas Ginoo. Wa gyud nangita ang Ginoo perfect nga tawo. Kay wala jud ko kitag perfect nga tawo diri sa Bible. Even kanang Joseph pangayson, mo to'y pinaka sa tanan akong na ila-ila diri nga wala sila kaila nako, pero ako nakaila ko nila tungod sa Bible. Si Joseph mo'y pinakabuutan akong nailan, amot lang kamo. Pirting daog-daog sa iyang mga igsuon, wa siya tuhui, pero okay na siya, no, gilunod siya dito sa lungag, okay na siya, no, wala siya, why words ba, kanaingon ba, kagawas kay koron, no, unya karon gida siya sa merchant, gibaligya siya, dito sa Egypt, gibaligya siya, kadagan siya gibaligya, kung asa siya gibaligya, iya ra sa buhaton, ang iyang best. Di ba? Hantod gigamit siya sa Ginoo mga igsoon, nagpabiling niya po siyang ubos, kaya ang iya mga igsoon, wa man niya wa man niya gyud gisilutan gyud nga kanang kuan ang iya rang tinguha nga makuha niya iya ang kamanghuran ba. Mora gyud to, pero wa gyud siya way dumot. Wa na makalabaw pa Joseph. Pero was Joseph a perfect man? No. Kaya mo nga no why perfect? For all have sinned and come short of the glory of God. Sa dihang na fall si Adam and Eve, wala na'y perfect. Wala na'y perfect. Only by the grace of God, we can walk uprightly for the glory of God. Pero pingunta nga, mabuutan ko ako di ko matintal, agoy, tintal ka na daan. Ayaw jud ingon nga, lahi ko, ako di ka na may tabo na ko, kanang tabo nila, awa na. Target ka na. No? Mas may hindi mo kumpiyansa mga igsoon. Na? Luya magyud ang tao kung wala ang Ginoo. Mo na, kita pabilin ta, magpaubos ta, para ligunon ta si Ginoo, ipataas ta si Ginoo. No? Nakuha ninyo ang pamalaod sa Ginoo. Alright, aritas number 3. Prosperity is God's covenant declaration of blessing. Kaning prosperity. So, ang prosperity, ihatag na niya sa iyang mga anak as a declaration sa iyang panalangin. Covenant na. Saad na sa Ginoo. Alright? So, prosperity is tied to obedience and faithfulness. Nakahigot. It is a package deal. So, kung unsa may naangko nimo karon ya gahi kay kag-os Ginoo, at dili na gikan sa Ginoo. Tanawa, di ba, lisod kayo, buhian nimo. Lisod kayo nimo, isurrender. Lisod kayo ka, tudluan, para ka mahimong libre sa buluhaton sa Ginoo. Kaya ang imong nahibawan, naam sa kuya akong plano. Ngano, ikaw rin nakahibaw? Well, wa may niingon sad nga ako rin kahibaw. Pero ang Ginoo na siya ikaw galingong plano para nimo. Ug asa man na niya ihatag, asa man na niya ipasulti nimo sa kaning panahona kang Hagay. Karon sa pastor. Ang Ginoo mo gamit yung nagtao para ingnon ka. Ug karong panahon na ang gamiton sa Ginoo ang pastor. Mo nang it's so hard for you to prosper because lain nga imuhang madunggan sa imong kinabuhi. No, nailain kang nahibaw-an sa imong kinabuhi. So it will be hard for you to obey. So kung makatuman man ka, kadyot, there is no faithfulness. Pero ang prosperity, diha man nakahigot, nigsuon sa obedience and faithfulness. Mo nang mawa siya, taud-taud. Verse 16 to 19. Tanawa, nindot kayo ang gisulti diri. Since those days were, when one came an heap of 20 measures, there were but 10. Maminusan. When one came to the press fat for to draw out 50 vessels out of the press, there were but 20. Maminusan. Hinumdumin ng 16 ha. Ingon sa verse number 17. I smote you with blasting and with mildew and with hail in all the labors of your hands, yet ye turn not to me, saith the Lord. Wa dyan mo kabantay, wa dyan mo kasabot.
nga namuhunan mo ingon ani kadako gamay ra ang mulusot. You are wasting your energy, you are wasting your time, you are wasting your effort. And then you did not realize, tanawa ra gud mga Kristohanon, mga trabahante, unsa may inyo giusikan diha. But you did not realize nga ang inyong gibutang diha isip puhunan sa pagpantrabaho mas dako kaysa imong giuli. But you did not realize. Mo ni natabo nila. Mo na nga daghan ang gisud, gamay ra ang inggawas. Dako imo puhunan, gamay ra ang ninggawas. Mo nagtudluan ka na gamay puhunan, dako mo gawas, di ka motuo. God want to bless all of us. Muna ningon diri, gismot ka with blasting, with mildew, and with hail in all the labors of your hands. Diba? Ang iyang lihok, muna bagi gitunglo ba? Yet ye turn not to me. Pura kag kuan na immune ba? Wag yun mo nibalik. Wag yun mo nakarealize. So, verse 18, another word, mga igsoon, gibalik, consider. Consider. Consider now from this day and upward from the 24th day of the 9th month, even from the day that the foundation of the Lord's temple was laid. Consider it. Alamin na karon sa church, kinsa naman nga foundation ang gilay down? The Lord Jesus Christ, consider it. Nganong di man ta kapatubo, nganong di man ta kapadaghan, nganong dili man ta kapaligon. We have the best foundation ever. Amen. The Lord Jesus Christ, nganong shaky man ang kinabuhi sa mga Kristohanon. Because we know that we have the foundation but we are not in the foundation. Wa ta sa iyang kabubuton. Magsigit taghawa sa iyang kabubuton, and that is why ang atong kinabuhi shaky. Di ba? Dili ta seeker. We are shaker. Kita tig-uyog. Di kuyog ta sa yawa. Uyogon ko lang simbahan. Giapil po ka. Yawa, asa, ato na, uyogon na to. Imo, apil-apil kag uyog. Pagamit po ka sa yawa. Di ba? Di ta nga lagpot. Napanaminaw ta. Pero ang gipangita sa Ginoo are the seekers of the Lord. You need to seek the Lord because if you are a seeker, you are drawing people closer to God. But if you are a shaker of the church, you are throwing away people away from the Lord. That's a big difference. So mo nang giisulti diri sa 18 mga kaigsunan, consider. Unsa man nga foundation. Even from the day that the foundation of the Lord's temple was laid, consider it. Mga igsoon, kani gisulti ni Higay, wala pa nahatag ni Kristo iyang kinabuhi. Mga igsoon, karon. Mas bugat na ni nga statement to consider the foundation that Jesus laid. Amen. Ug nganong di man nato ipadayon mga igsoon ang iyang gisugdan, lig-on magkayong foundation. Amen. Unya gitawag ang iyang buluhaton nga Great Commission is the job. Great Commission. Nya anong daghan man mga mission sa atong kinabuhi ato ipuli sa Great Commission. Wa na may lain. Mo nagingon sa verse 19 mga igsoon, is the seed yet in the barn? So ang tubag na, yeah. Why? Asa man dapat ang seed? Tepa, asa dapat ang seed? O kumusta mga Kristohanon? Namunga na ba mo? Naa na ba mo yung mga disciple? The seed is still in the barn. So usatangan ni tubag, yes. Tomo na gisulti na diri as yet the vine.
and the fig tree, and the pomegranate, and the olive tree. Mga nindot unta ni nga mga fruit tree, mga kaigsunan, but the problem is, hath not brought forth. Wala na munga. So daghan mga Kristohanon naa sa simbahan, daghan mga Kristohanon nagkupot og Biblia, daghan mga Kristohanon maayo kayo mo istorya, daghan mga Kristohanon, but there is no fruit. So sa may problema, sa may kuan na. Why prosperity? Because in our time today, mga kaigsunan, God promised prosperity when you bring forth fruit that should remain. And God said, whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. Muna giingon diri sa last part, mga kaigsunan, from this day will I bless you. Ayaw na ipabilin ang seed sa barn. Ayaw nagsugot nga ikaw dili mamunga. This year, dapat mamunga ka. So kung usag-usa nato, mamunga ta mga kaigsuonan. Tan-awa nag-usa panalangin sa Ginoo ibubo sa ato ang taliwala. And don't tell me, I don't know how to do it. Mga igsoon, fear is kanang allowing you to stop doing what is supposed to be done. Because of fear, you will stop. Because of fear, you will doubt yourself. Mao na ningon ang Ginoo, increase your faith. Strengthen your faith. Keep on listening. Paminawa ang pulong sa Ginoo. Unya, another thing nga makapaluya sa imong pagtuo, ang imong kahimtang sa kinabuhi. Ikaw ra gyud gaduot anang imong kinabuhi diha sa imong panginabuhi nga walay labot ang Ginoo, kontra nimo ang simbahan, kay ang schedule sa simbahan mo dungan gyud na schedule sa imong trabaho. Mo na di ka motubo. You need to be courageous to stop anything that will hinder you sa pag-serve sa Ginoo. If you make God as the priority of your life, it means God will make you also the priority of His blessing. He promised that. Amen? Asa na, Pastor? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. He promised. He promised. And when He promised, He will do it. He will do it, mga kaigsunan. So that is the prosperity promised by God. So, nibilib ba kaniya? No? Believable ba ang iyang gitudlo nato? Or it's too good to be true? Kana Ginoo ra gyud mga kaigsunan. Anything that God promised is too good to be true, but it is true. Amen. And that is why God is good. He is always good. All the time He is good. Amen. Because His promise is too good to be true, but it's true. Amen. Tinuod yun. Manahunong na ta, sige, pangitag, unsay kuan mga kaigsunan. Makahimo ta og daghan kayong history sa atong kinabuhi ba? If we are with the Lord. Amen. If we are a good servant of the Lord. So I hope that we learned something tonight. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we are so grateful, Lord, for the blessing that you have given to us tonight. Thank you, Lord, for the promise, prosperity, nga imong gi-prepare para sa imong mga anak, Lord. But please help us to understand na kinahanglan magpabilin gyud mi nga mapaubsanon, magpabilin gyud ni Lord sa imong presensya, ug kinahanglan masabtan gyud namo, Lord, nga kaning among kahimtang kung wala man gani ang prosperity, wala nimo na declare sa among kinabuhi that we are blessed. So please help us, Lord, that we could realize our situation, whether we are with you or not with you. Kay ang kalisod, okay lang siya kung maoy nakapaduol namo sa imong buluhaton.
Apan sa dihang moabot na ang mga panalangin, unya nahunong pod ang usa ka Kristohanon sa pagpaduol. So it means dili gyud ito tinuod ang iyang pagpaduol kanimo. Kay sa dihang ang usa ka Kristohanon, Lord, sa among nasabtan, sa dihang nangalagad siya og gipanalanginan sa insakto, tungod sa insakto nga pagpangalagad, mas mosamot ang iyang pagpangalagad. So please, help us, Lord, nga dili mi ma-deceive sa daw panalangin nga ihatag sa yawa namo. We need you to bless us, Lord. So please, bless your people tonight with wisdom. Help them to understand your ways and not to be afraid in following sa pathway nga imong gi-prepare para namo, Lord. And thank you so much for this invitation tonight. Please bless your people to kneel down before you, to pray heartily, to give thanks to you, to honor you tonight, O God, for this message that you have given to us. This is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. All right, the Lord...